Isa sa mga biyaya na ibigay ng Diyos tungkol sa pagkain ay ang pagkakopina at pagdahal bilang pastor ng GCBC kay Brother Paul Thompson. Tunay na dahil naman sa biyaya ng Panginoon, kaya nag-iiwang naman ang ikawalong taon ng Rosario at dito rin sa biyaya na ito at may aasa at papatuloy hanggang sa muling magbalik ang ating Panginoong Jesus. Therefore, my beloved brother, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain. 1 Corinthians 15:8. Tunay ang Diyos ay napakabuti at pabiyaya sa ating iglesia sa mga nagdaang mga taon. Dapat naman siyang piliin, pasalamatan at samahin na ngayon at hanggang kailanman. Well, isang magandang umaga po sa bawat isa at welcome po dito sa JCBC, Jesus Christ Baptist Church, at tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Una sa lahat, sa katotohanan na sa unang araw ng linggo nabuhay muli ang ating Panginoong Jesus, kung kaya't tayo ay merong isang tunay at tiyak at ganap na kaligtasan sang-ayon ho sa salita ng Panginoon. That is the primary reason bakit tayo natitipon tuwing unang araw ng linggo. Tuwing linggo ay tayo ay nagpupuri at inaalala at nagdiriwang sa katotohanan na ito. At ika nga ho sa English ay a cherry on the top of the cake, dagdag na pangpatamis pa ay ang katotohanan na ating hong pinagdiriwang ngayon, ang ika-11 taong anibersaryo dito ho sa Jesus Christ Baptist Church. So purihin ang Panginoon sa kanyang katapatan. Salamat sa Diyos sa patuloy niyang pag-iingat, pagsusustento, probisyon sa ating mga pangangailangan, maging sa gitna ng pandemyang ito.
And kagaya ng atin noong selebrasyon last year ay tinamaan ng COVID-19, the same pa rin ngayon, hindi natin magagawa yung mga usual nating ginagawa, pero purihin ang Panginoon at may kalayaan pa rin tayong sumamba sa Kanya. Kasama natin ang ating mga kapatiran at kaibigan na nakatunghay sa kanilang mga bahay sa live stream ng ating gawain. And gusto kong ipaalala bago tayo magsimula ang ating 11th year church anniversary picture challenge. Amen? I don't know kung nakapag-post na kayo. So, obligado. Lahat ng mga miyembro dito sa JCBC ay nais ho natin na makita, maramdaman natin, makakasama kahit sa picture man lang ay i-post nyo ho sa ating Facebook page. Pero may lamang yung mga nandito dahil mamaya pwede silang magpa-picture sa ating photo wall. Meron tayong special na bahagi ng ating dingding na nilagyan natin ng larawan at makapagpa-picture ho kayo doon just to keep a memory para ho sa inyo at sa inyong pamilya. So, kagaya ho ng aking hong sinabi sa ating social media ay pwedeng solo, pwedeng per family, pero mas gusto ko kung both. Meron ng mga solo at meron pang pamilyang larawan. At just make the sign ng 11 or pwede nyo i-print o isulat. Ang aking mga magulang ay naging creative. Yung lobong mahaba, ginawa nila yung dalawa. So that is 11. At tayo ho ay nagpapasalamat sa Panginoon. We are expecting at ako ho ay excited na makita ang mga bagay ho na ito mamaya-maya lamang. At sa mga darating ho dito sa church, at sa biyaya ng Panginoon, allowed na ang 30%. So that is 60 people dito ho sa ating bahay-sambahan. Medyo marami-rami pang bakanting upuan. Pero inaasahan natin ang marami pang mga kapatiran na darating mama. Usually, napupuno ang ating bahay-sambahan sa biyaya ng Panginoon. At ang atin palagi ang ginagawa tuwing linggo ng umaga ng ating anibersaryo ay ating ginagamit yung okasyon para mag-imbita. Mas madaling mag-imbita kapag may okasyon at ang atin pinakasentro ng pangangaral ay ang Ebanghelyo ng kaligtasan. So let us be in prayer, let us be expectant, umasa tayo, manalangin tayo sa Panginoon, hingin natin sa Panginoon na maging sa gitna ng sitwasyon na ito ay kumilos siya at magligtas siya at patuloy siyang magbago ng mga buhay. Who knows? Sa biyaya ng Diyos, maaaring merong isa, kabataan man o kahit matanda ay kanyang tutuntunin ang petsang ito, panahon ng anibersaryo ng iglesia, kung saan siya ay kinatagpo ng Panginoon at binuksan ng Diyos ang kanyang mata at puso at nakilala niya ang ating Panginoong Kristo. Siya'y sumampalataya sa Ebanghelyo at naligtas. So I am very, very excited. Pag-pray ho natin lahat ng ito at mamaya ho, pagkatapos ng ating gawain ng pagsamba, wag ho kayong magmadaling umuwi. Meron kayong konting salo-salo, konti lang naman. And then, ang talagang isang mamimiss natin, yung ating anniversary celebration ng gabi. Usually, ang church ay maghahanda at ang mga kapatiran ay magdadala din ng kanya-kanyang baon at ilalatag natin ng isang malaking hapag dito sa gitna ng church at magkakay. Kagaya na nakita nyo kanina sa ating slideshow at sa mga nakaraang mga taon na atin pong pagdiriwang. At nakakamiss ang mga ganong kalagayan. At isa sa mga muling pumaibabaw sa aking damdamin ay yung sinabi ni Brother Edgar Kiambao. Kung inabutan nyo, sa kanya ko unang narinig na nagpasalamat sa Diyos dahil sa cancer. Kung ang cancer na ito ang maglalapit sa akin sa Diyos, kung ang cancer na ito ang magiging paraan para ang pamilya ko, ang mga mahal ko sa buhay ay malapit sa Diyos, salamat sa Diyos sa cancer na to. Wow! Purihin ang Panginoon. Sino makakagawa nun? Hindi si Brother Paul ang may gawa nun. Tayo nagpupuri kapag nakikita natin na ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Panginoon. So, again, we praise God for that. At marami tayong mga memories sa mga pictures. Nakita ko ulit Sister Rose Virayo, Sister Jinjin, na kamakailan lamang ay umuwi sa ating Panginoon. And tayo ho ay, yes, may kagalakan, pero along the way, may mga kalungkutan. Si Brother Rogelio, so
we remember those. At sila ay kapiling na ang ating tagapagligtas. And tayo umaasa na one of these days ay magkakasama-sama rin naman ho tayo. Okay. At ayun, kung hindi ko pipigilan ang aking sarili, hindi ako titigil. At napakadaming bagay na pwede at dapat ipagpasalamat sa Diyos. And I would like also to encourage you to think of things na maaari together with your pictures na ipopost sa ating Facebook account. Just maybe a simple Thanksgiving, mga bagay, mga particular o major things na yung pinagpapasalamat sa Diyos na may kinalaman sa atin hong iglesia. So tayo ho ay ini-encourage na gawin po yun. And by the way, maaari nyo iba ho sa inyo ay nakahagip na ng espesyal na balita. Kahapon ay 1 year, 6 months old si Timmy, sakto. At kahapon nalaman namin na si Timmy ay kuya na. So purihin ang Panginoon at pakisama ho sa panalangin ang pagbubuntis ho ng aking misis. So doble-doble ang biyaya ho sa amin ng Panginoon. At nawa ay patuloy po tayong ingatan at pagpalain niya. Okay, again, dito na ako titigil. Magsisimula ho tayo ng ating Sunday School. Ito hong unang parte ng ating gawain paglinggo. Ayaw natin itong mamiss. Mag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pero bago yun, tingnan mo natin si Berga para tayo pangunahan sa ilang awitin. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po umawit. Awitin po natin ang Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, and Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Habakkuk, Zephaniah, Amos, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Tayo po ay magsiting lahat at tayo po tumawag sa Panginoon. Awitin po natin To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. So lovely the world that He gave us His Son, who will and His life.
Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli ho, welcome po sa atin pong gawain. Salamat po sa bawat isang naririto, and I'm very glad to see ang ilang mga kapatiran natin, matagal natin hindi nakasama dito ho sa atin pong gawain ng pagsamba. At muli ho, ito ho ang ating pagdiriwang din naman ng 11 taong anibersaryo sa Jesus Christ Baptist Church, and we are very thankful sa Panginoon sa kanyang patuloy na probisyon, pagsusustento. When we say probisyon at sustento, hindi lamang ho sa mga material na bagay at pangangailangan, kundi lalo't higit sa atin hong pananampalataya. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 1 verse 5, we are kept by the power of God. Tayo ay iniingatan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano o ikaw ay mananampalataya, anong dahilan kung bakit hanggang ngayon mananampalataya ka pa rin? No? Hindi dahil strong yata ang faith ko, no? Kundi dahil iniingatan tayo ng Panginoon. Bakit ang tupa hindi nakakain ng lobo o ng oso? Sabihin ba ng tupa, magaling yata akong tumakbo? Hindi. Kundi magaling yung pastol. Amen? Nag-iingat sa atin ay ang ating Panginoon, and we praise God for that. So ngayong umaga hong ito, dahil ating anibersaryo, ay pinili kong medyo mag-divert muna tayo ng lesson sa ating Sunday School. We were studying about the fundamentals of the Christian faith, mga fundamental na katotohanan na sinasampalatayanan ng mga Kristiyano, hindi lamang ng Baptist, kung hindi ng mga Kristiyano, mga nauna pang mga mananampalataya. At atin hong tinalakay ito o patuloy na tinatalakay upang tayo ay mapaalalahanan sa mga katotohanan ito, upang ang mga bagong Kristiyano ay malaman ang mga mahalagang katotohanan na ito. And last Sunday ay atin hong kinunclude ang atin hong pag-aaral patungkol sa kadyusan ng ating Panginoong Hesukristo. Well, bago tayo tumungo sa ating pag-aaral at review ng kaunti, and then sa ating medyo special na lesson ngayong umaga, hiningan ko ho ang bawat isa na tayo ho muna ay manalangin sa Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kami ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat at nagagalak sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na tunay ngang maituon ang aming puso at atensyon sa iyo ngayon. Ang daming umaagaw ng aming pansin, maging sa paghahanda at mga alalahanin sa araw na ito. Ngunit Panginoon, aming gustong mapaalalahanan ng aming mga sarili, ng aming prioridad ay ang masamba ka, ang mapuri ka, sapagkat ikaw ay karapat-dapat. Sa bawat isang naririto, O Diyos, salamat po, maging sa aming mga kapatiran na nakatunghay sa live stream ng aming gawain, salamat po. Nawa, gamitin mo ang mga sandaling ito, lalo na ang mga pag-aaral at pangangaral ng iyong salita sa patuloy na ikakaluwalhati ng iyong pangalan, kaliligtas ng mga wala pa kay Kristo, at gayon din naman sa kailalago pa ng mga mananampalataya at ikatitibay ng iyong iglesia. Panginoon, sa aming pong pag-aaral ngayon, bigyan mo kami ng liwanag. Buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga dakilang bagay mula sa iyong salita. Liban na ikaw ang kumilos sa amin at magturo sa amin ng mga bagay na ito'y pawang mananatiling nasa dilim. At aming nasa, O Diyos, ay hindi lamang dagdag na kaalaman, o hindi, Panginoon, ito'y nagtulak sa amin sa lalong kabanalan pa ng aming mga pang-araw-araw na pamumuhay sa iyong harapan. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming itinadalangin sa iyo. Maasa kami, at lahat ng ito ay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so ayoko lang ho na mag-jump tayo sa panibagong lesson ngayong umaga na hindi napapaalalahanan, na hindi nare-review kahit kaunti lang ang ilang mga mahalagang bagay na ating pinag-aralan last time. Ayokong ma-wash out yun, at kung meron ho kayo sigurong mapapansin na isa sa mga binibigyan ko ng atensyon sa ating mga pag-aaral is the review. I'm big thing pagdating sa review, dahil ako'y naniniwala ito'y nakakatulong para tumatak sa kaisipan ng mga Kristiyano ang mga katotohanan na atin hong pinag-aaralan. Let's go first sa John chapter 6. Okay lang ho ba? Subukan kong maging mabilis itong review na ito. John chapter 6. John chapter 6 verse number 62. John chapter 6
verse 62. Simulan sa verse 61. Okay? Meron ho tayo ilang mga Bibles so dyan. Tingin ko meron pa 3 church Bibles na nasa likod na pwede nyo hong gamitin para masundan nyo ho ang ating pag-aaral. Sapagkat gusto natin na nabubuksan nyo ang Biblia, nakikita nyo ang salita ng Diyos, nasasaliksik nyo ang salita ng Diyos, kagaya sa Acts chapter 17, upang hindi lamang kayo nakatiwala sa tinig ni Brother Paul, kung hindi nakatayo nga ang inyong pananampalataya sa salita ng Panginoon. John chapter 6, verse 61. Simulan sa verse 60, para mas makuha natin yung pinaka-konteksto. Anong sabi? Many therefore of his disciples, at yung disciples dito ay hindi 12 o hindi libu-libong mga tao na sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Earlier sa John chapter 6, mababasa niyo siya nagpakain ng may 5,000 kalalakihan, bukod pa ang lalaki at babae. So more or less 10 to 15 to 20,000 people ang sumusunod sa ating Panginoong Jesus. At ang isang technical term pagdating sa salitang pagsunod ay disciple, follower. So sa panahon na ito, may mga sinabi ang ating Panginoong Jesus na matigas. Hindi nila mangata. Nabubulunan sila sa mga katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi sa verse 60, and many of his disciples, when they heard this, nung marinig nila ito, said, this is a hard saying, who can hear it? Ang tigas, ang hirap, ang talim. Sino makakapakinig nito at mauunawaan nito? Sino makakapakinig nito at makakatanggap nito? Ang sabi ni Jesus sa verse 61, when Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them that this offend you? Nung narinig ni Jesus, nung nalaman ni Jesus na ang kanyang mga libu-libong mga tao nagsusunod sa kanya ay umiiling-iling na at parang nadidismaya, hindi niya sinabing, teka, i-tone down natin. Hindi ganoon ang sinabi ni Jesus. Hindi niya kinabig, hindi niya binawasan. Kundi sabi niya, ito ba'y na-offend ba kayo sa mga bagay na ito? Hindi niyo ba natatanggap? Hindi niyo ba nauunawaan ang mga bagay na ito? Pagdating sa verse 62, meron siyang tanong. Napakahalagang tanong. At kailangang ikonsidera ng bawat isa na nagpapakilalang tagasunod ni Kristo. Anong sabi niya? What if ye shall see the Son of Man ascend up where he was before? Hindi niyo ako matanggap. Hindi niyo matanggap yung sinasabi ko na ako ang tinapay ng buhay na galing sa langit. Na ako'y bumaba, na hindi ako taga rito. Hindi niyo matanggap na kailangan yung kainin ako. That is, kailangan yung sumampalataya sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kayo ba'y nahihirapan sa mga bagay na ito? Ang sabi ni Jesus, paano kung makita niyo ang anak ng tao? Walang iba kung hindi siya. Paano kung makita niyo ako na umakyat kung saan ako nandoon dati? Alam niyo ba't di nila matanggap? Kasi ang buong paniniwala nila si Jesus ay tao lang na kagaya nila. Bakit sila hirap na hirap? Dahil tingin nila si Jesus, yes, propeta, oo, mahusay na tagapagturo, oo, espesyal, pero tao lang siya. Ang sabi ni Jesus sa kanila, ay hirapan kayo dyan? Paano kung makita niyo ako na umakyat kung nasaan ako dati? At ang punto na kailangan ikonsidera ng bawat isa ay ang katotohanan na sa mismong sa bibig ni Jesus, meron siyang pinanggalingan. At sangayon sa kanyang sariling salita, hindi siya nagsimula lamang sa sinapupunan ni Maria. Meron siyang pinanggalingan at meron siyang pag-iral, and when I use the word pag-iral, existence. Ibig sabihin, umiiral na. Para bang ganito, hindi siya, halimbawa, isang araw, si Brother Gab ay nagpaplanong mag-asawa. Nagpaplano ka ba mag-asawa? May asawa ka na ba? Wala pa. Pero may plano. Pero wala pa. Nakikita niyo yung pagkakaiba? At yung iba ay yun ang view dahil si Jesus daw ay plano, nasa isip na ng Ama, pero wala pa siya. Plano lang. Pero sa lengguwahe ni Jesus, nandun na ba siya o wala pa? Nandun na. Siya'y umiiral na kasama ng Ama. At siya'y bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao. Well, ano yung pag-iral niya? Ano yung kanyang kalagayan? Well, sa John chapter 1, hindi ho ito mahirap.
Ang sabi ng salita ng Panginoon, John 1:1, in the beginning was the Word. At malinaw, sino yung salita na yun? Sapagkat sa verse 14, at nagkatawang tao ang salita. Sino yun? Si Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Again, these are just plain verses na binibigyan natin ng diin sapagkat as we have said, sa konteksto natin dito sa Pilipinas, ay marami tayong mga kababayan na tinatanggi ang katotohanan na si Jesus ay Diyos. Now, paalala ko lang po, hindi tayo naniniwala sa dalawang Diyos. We believe in one God, monotheism, yan ang maliwanag tinuturo ng Biblia, but in three persons. Ito ang klasikal na pananampalataya ng mga unang Kristiyano. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa John 5 verse 23. Basahin natin at marami sa book of John. Sa John chapter 5 verse 23. And as we have said, hamon natin na makakagawa lamang nito ay ang naniniwala na si Jesus ay Diyos. Hindi ito kayang gawin ng hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Bakit? Sapagkat ang sabi niya that all men should honor the Son. All men, without exclusion, should honor the Son. Now, ang Islam ba, ang mga Muslim ba, ino-honor si Jesus? Yes! Bilang propeta. Ang mga Hindu ba, ino-honor si Jesus? Opo! Bilang mahusay na guro. Again, read the history. Idol ni Mahatma Gandhi, si Jesus. Sino si Mahatma Gandhi? Isa sa mga kilalang Hindu pacifist, peaceful leaders. Gusto niya si Jesus. Ino-honor ba nila? Opo! Pero sapat ba yung kanilang level ng pagbibigay parangal sa anak? No. Sapagkat paano daw dapat nagtakda ng level? Anong level? Paano dapat luwalhatiin o parangalan ng anak? Ang sabi sa verse 23, that all men should honor the Son even as they honor the Father. Upang papurihan ng lahat ang anak, naggaya rin ng kanilang pagpapapuri sa Ama. Paano mo dapat purihin ang anak? Gaya, katulad, kapantay ng papuri mo sa Ama. Kung hindi mo kayang gawin yun, hindi mo pinupuri ng tama si Jesus. At kung hindi mo pinupuri ng tama si Jesus, hindi mo rin pinupuri ng tama ang Ama. Sapagkat pagtuloy natin, ang sabi, he that honoreth not the Son, honoreth not the Father which hath sent him. Kung hindi mo pinupuri ang anak na kapantay at kagaya ng papuri sa Ama, ang iyong papuri sa Ama ay walang kabuluhan. And again, kung ang paniniwala mo ay si Jesus Diyos pero mas mababa, parang mga Mormons or saksi, hindi pwede kasi hindi nga pantay. Lalo na kung ang tingin mo ay si Jesus ay anghel lamang o isang mensahero lamang o isang tao lamang. Paano mo siya pupurihin ng kagaya ng sa Ama? Ito'y posible lamang kung iyong sasampalatayan na si Jesus ay kapantay ng Ama. And again, ito ang katotohanan na tinuturo sa Trinity. Sa Hebrews chapter 1, ito tayo matatapos sa review. At ako'y magpipigil na puntahan pa ang ilang pang mga talata na atin na pag-aralan na. Hebrews chapter 1. And by the way, ang pinaka-tema ng book of Hebrews is the greatness of Jesus Christ. Bakit? Dahil merong mga mananampalataya na natutuksong bumalik sa dating paniniwala. That is, mga mananampalatayang Hudyo, dahil sa persecution, natutokso silang bumalik sa dati nilang gawain, sa templo, natutokso silang bumalik sa... Imagine niyo lang mga kapatid, ang mga Hudyo, sa libu-libong mga taon, ang buhay nila ay umiikot sa templo. Paghahain ng mga hayop araw-araw. Hindi lang yon isang bagay na ginagawa nila minsan isang linggo. Doon umiikot ang kanilang buhay. Sa templo, pag-aalay ng mga hayop,
pagganap doon sa mga kautusan na yon, at yung mga pare, yung mga saserdote na gumaganap ng pag-aalay, umiikot doon ang buhay ng mga Hudyo. Then one day, nakilala mo si Jesus. At wala na ngayong saysay yung templo. Hindi mo na kailangan maghain ng hayop kasi naihain na si Kristo. Hindi mo na kailangan yung mga priests sa templo. Yung mga Levites, hindi mo na kailangan kasi ang dakilang saserdote mo na ay si Jesus. Siya na namamagitan para sa iyo at sa Ama. Nakuha niyo ho? Na-imagine niyo ba? Kung ganong pagbabago pag ang isang Hudyo naligtas. Tapos ngayon, hindi ka nasasama sa pamilya mo sa templo. Sasabihin ng tatay mo, "Hoy, halika, maghain na tayo. Tatay, naihain na ang kauli-ulihang hain at tapos na." Halika. Libo-libong taon natin itong unawaan niyo ho? Kaya, ganun na lang, si Pablo, bago naligtas, ganun na lang ang kanyang pag-uusig sa mga Kristiyano. Dahil ang mga Kristiyano ay sumasamba kay Kristo. At sa lumang tipan, yung sumasamba sa hindi Diyos, ano kailangan gawin? Bitay. So, nagpa-function si Pablo, bago siya naligtas, sa lumang tipan na pananaw. So again, ang author ng Hebrews ay nag-i-encourage sa mga mananampalataya, huwag na kayong bumalik. Ang tindi ng persecution, ang tindi ng pressure, pero huwag kayong babalik. Mas dakila si Jesus kay Moses. Mas dakila si Jesus kay sa templo. Mas dakila si Jesus sa mga hain ng mga hayop na yan. Mas dakila si Jesus sa mga saserdote na yan. Huwag na kayong bumalik, manatili kayo kay Jesus. At dito sa chapter 1, ipapakita, isa sa binigyang pansin na sa kadakilaan ni Jesus, siya ay mas dakila kaysa mga anghel. Dakila kaysa mga anghel. Buksan natin sa Hebrews chapter 1. Simulan natin sa verse number, saan natin ito makikita? Verse number 5. Hebrews 1 verse 5. For unto which of the angels said he at any time? Now, determine natin sino yung pronoun na he. Sino yung he? The Father. Na doon sa verse 1. Ang Ama. Ang Diyos Ama. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son, this day I have begotten thee. Again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Meron bang anghel na sinabihan ang Ama, this day I have begotten thee? Sagot? Wala. Mas mataas si Jesus kaysa mga anghel. Tuloy natin sa verse 6. And again, He bringeth in the first begotten into the world. Sino yung He? The Father. He bringeth in the first begotten. Sino yun? The Son, si Jesus. At ano ang sinabi niya? He saith, the Father saith, and let all the angels of God worship Him. Para sa akin, knockout na. Kung magiging consistent. Narito ang Ama, inutusan ang lahat, itong Diyos Ama, inutusan ang lahat ng mga anghel na sumamba sa tao. Malinaw sa Biblia, mula lumang tipan hanggang bagong tipan, ang Diyos lang ang sasambahin. Malinaw ho ba yun? 10 utos. Wala kang ibang Diyos na pwedeng sambahin. Malinaw sa Diyos, sa history ng Israel, ayaw ng Diyos na sumasamba sila sa iba. Sa bagong tipan, nakita natin, sinamba ni Juan ang anghel. Sabi ng anghel, huwag mong gawin yan. Sinamba ng mga tao ang mga apostol. Sabi ng mga apostol, huwag niyong gawin yan. So, consistent sa Bible, pag hindi Diyos, bawal sambahin. At narito ang Diyos Ama, inutusan ng mga anghel na sambahin ang anak. It's either maniniwala ka na kukontrahin ng Diyos ang kanyang sarili, o maniniwala ka na si Jesus ay karapat dapat sambahin. At sino lang ang karapat dapat sambahin? Ang Diyos.
Gaya sinabi ko ho, meron akong tita, ang kanyang pinili, ay sabihin na Diyos siya. Kung gusto niyang kontrahin ang sarili niya, malaya siyang gawin yun dahil Diyos siya. Mula noon, tumigil na ako makipag-usap. Bakit? Ano pang saysay? Mga kapatid, sa oras ng isang salita ng Diyos ay kinontra ng Diyos, ano pa ang pwede nating sampalatayanan? Sarado na ang libro, uwi na tayo, walang kwenta ang pananampalataya. Pwede naman palang kontrahin ng Diyos ang kanyang sarili. Diyos siya. Kung gusto niyang pasamba sa anghel ang tao, okay lang. Nakakakilabot. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi nagbabago. So muli, sinamba si Jesus. Sabi ko, last na lang ito. Nayagan niyo pa ako na isa na lang. John 20:28. And I hope, ang bawat isang naririto ay kayang saysayin ang katotohanan na ito kung paano ito sinaysay ni Tomas. Nung muli nabuhay ang ating Panginoong Hesus at nagpakita siya sa kanyang mga alagad, una ay wala doon si Thomas, absent si Thomas. Ang sabi ni Thomas, liban na maglagay ko ang aking daliri sa kanyang mga kamay, ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Pagdating sa verse 27 ng John 20, then saith he, Jesus, to Thomas, reach hither thy finger, and behold my hands, and reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Thomas, ilagay mo ang iyong daliri sa aking kamay, isuot mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag kang hindi manampalataya, kundi ikaw ay manampalataya. Anong tugon ni Tomas? Sa verse 28, and Thomas answered and said, malinaw. Malinaw ang salita ng Diyos. May sinabi si Jesus sa kanya. At naunawaan ni Tomas yung sinabi ni Jesus. At sang-ayon sa sinabi ni Jesus, Thomas, manampalataya ka. Si Thomas ay tumugon. Hindi siya nagulat, siya'y tumugon. Anong tugon niya? My Lord and my God. Aking tagapagligtas at aking Diyos. Kanino siya tumugon? Sinong kausap niya? Si Jesus. Now, anong sabi niya? Thomas, mali ka, hindi ako Diyos. Napansin niyo ho, nung sinamba ang anghel, no, ako'y alipin lang. Nung sinamba ang mga apostol, hinapak pa nila yung kanilang damit. Tao lang din kami. Nung sinabi ni Tomas kay Jesus, my Lord and my God, kung si Jesus ay tao lang, right there and then, Tomas, mali ka. Hindi ako Diyos. Well, anong tugon ni Jesus? Verse 29, and Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed. Anong hamon ni Jesus kay Thomas? Thomas, huwag kang hindi sumampalataya kung hindi manampalataya. At ang sabi ni Thomas, my Lord, my God, at ang sabi ni Jesus, Thomas, sumampalataya ka. Kinilala ba ni Jesus? Tinanggap ba ni Jesus yung mga salita na namutawi sa bibig ni Thomas? And the answer is yes. Ang sabi ng kamag-anak ko na hindi naniniwalang Diyos si Jesus, nagsinungaling daw si Tomas. Sabi ni Jesus, nanampalataya siya. Now, let me ask, is this your faith? Is this your faith? Is Jesus your Lord, your Savior, and your God? Kung hindi, hindi mo sinasampalatayanan ang Jesus, ang Biblia. Ibang Jesus ang iyong pininiwalaan. And kung ibang Jesus ang iyong pininiwalaan, hindi mo siya maluluwalhati na gaya ng Ama at anumang pagsamba mo ay hindi katanggap-tanggap sa Ama. Bakit po natin inuulit ito? Dahil gusto ko ito tumatak sa atin. Maunawaan natin
hindi lang ito tradisyon. Hindi lang tayo sumusunod sa nakaugalian. At hindi ito lalo nang hindi totoo ang paratang na ito ay inimbento lang at pinagkaisahan lang sa Council of Nicaea noong 400 AD or 425 AD. No, ito ay sang-ayon sa salita ng Diyos. Brother Paul, nagutom, namatay, walang problema, nagkatawang tao nga eh. Apa niyo ho? Brother Paul, kung Diyos si Kristo, di dalawang, hindi nga, wala nga problema. That's why we believe in the Trinity. That's why we're Trinitarian. One God in three persons. Yung mga nag-aakusa sa atin ng mga bagay na yan, at yun ang kanilang sinasaysay ng mga dahilan, hindi na nauunawaan. Ang talagang stand ng Trinitarian doctrine. We don't believe in two gods, we believe in one God. Pero again, sa Biblia, mga kapatid, ito ang dalawang malinaw. Sa Biblia, meron lang iisang Diyos. At sa Biblia, merong tatlong persona na tinawag at may katangiang Diyos. Anong gagawin natin? Yung iba, itatapon. Yung mga malilinaw na talata na si Jesus ay Diyos, ang banal na Espiritu ay Diyos, sapagkat isa lang daw ang Diyos. Yung namang iba, hindi, tatlo ang Diyos. Yung namang iba, modalism. Isa lang ang Diyos, pero iba-ibang mode. Sabi ko nga ho sa inyo, si Brother Paul, dito, pastor. Sa likod ng pintuang ito, asawa. Sa kabilang bahay, anak. Depende kung nasaan ako. Pag nasa langit, siya ang ama. Nung nasa lupa at namatay sa krus, siya si Jesus. Pero sa buhay ngayon ng mga Kristiyano, siya ang different modes ba? Depende kung nasaan. Modalism. Ayan ang paniniwala ng marami mga Pentecostal. Mga charismatic, kadalasan. By the way, sa hindi nakakaalam, yan ang paniniwala ni Kibuloy. Hindi ako magugulat kung isang araw, ikiklaim niya siya na ang ama. Kasi kung siya ngayon ang anak, kiniklaim niya ba yun? Oo, modalism siya. Hindi ako magugulat isang araw, pagdating sa langit, makikita niyo ako ang ama. Hindi yun imposible kung magiging consistent siya. So again, malinaw, ang lumalapat lamang na tumatanggap sa lahat ng katotohanan. Yun ang mahalaga. Lahat ng katotohanan sa Biblia, hindi lang natin pipiliin ng isang talata, and then yun na. No. Yung kabuuan ng Biblia, ano sinasabi, and we believe in the deity of Christ. Sorry po. Medyo passionate lang ako sa katotohanan ito ngayon sapagkat again, ako ay in a conversation sa isang kamag-anak na she believes otherwise. Anyway, tuloy ho tayo sa ating pinaka-pag-aaralan ngayong umaga. Brother Paul, hindi ba yun yung lesson? Hindi, review lang ho yun. Walang ating lesson ay manggagaling sa Colossians chapter 1. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Colossians chapter 1. Salamat po sa bawat isang narito. Again, happy anniversary sa bawat isa sa atin. At hindi ho tayo magtatagal sa lesson ho na ito. Colossians chapter 1. Basahin ho muna natin para ma-set sa ating mga kaisipan. At ang pinaka-lesson ho natin ngayong umaga is things to be thankful for in a church. Things to be thankful for in a church. Mga bagay na maganda at dapat ipagpasalamat sa isang iglesia. Well, merong mga tao nagpapasalamat, ang church namin, malaki ang parking lot. Yun namang iba, salamat na lang, ang church natin nasa mall. Pagkalabas ng church, diretso saying na mali, saying na kasalanan, madaling mamili, madaling kumain katapos ng church, di ba? After Lord's Day, paglabas, family day agad. Yung iba, salamat na lang ang church namin, aircon. Kung hindi aircon, ay napakainit. Maganda yun, komportable. Siguro sa church na ito, sinasabi ng iba, salamat na lang, sa church na ito, ang pastor namin ay pogi. Biro lang. Sabi ng misis ko, anniversary ho natin ngayon, palusutin nyo na ng kaunti.
Well, ano ba dapat ang mga talagang ipagpasalamat natin sa Panginoon patungkol sa isang church? Yung ganda ba ng gusali? Yung dami ba ng miyembro? Yung husay ba ng mga talento? And again, we can be thankful sa ating bahay-sambahan. Salamat sa Diyos, maayos ang ating bahay-sambahan. Komportable tayo, merong aircon. Nadagdagan ng ating parking lot sa kapitbahay na IC. Wala lang tayo sa loob ng mall. Salamat sa Diyos na siya'y patuloy na nagdadagdag ng mga kapatiran dito sa ating bahay-sambahan. Purihin ang Panginoon sa bagay na yon. Pero dito ho, hindi ito lahat. Pero makikita natin ang mga napakagaganda at bigyan nating atensyon at madalas nakakalimutan ng marami na ipagpasalamat sa Diyos patungkol sa isang iglesia. So basahin natin ang Colossians chapter 1. Simulan natin sa verse 1 hanggang verse 8. Ang sabi ng salita ng Diyos ay ito: Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, to the saints and faithful brethren in Christ which are at Colossae, grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. We give thanks to God and the Father, to our Lord Jesus Christ, praying always for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love which ye have to all the saints, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel, which is come unto you, as it is in all the world, and bringeth forth fruit, as it doth also in you. Since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth. As ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant, who is for you a faithful minister of Christ, who also declared unto us your love in the Spirit. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So dito sa mga talatang ito, nais ko hugutin ang ilang mga katotohanan. Ilan ba ito? 5, I believe. 5 mga bagay na kailangan at magandang ipagpasalamat natin sa Panginoon sa isang iglesia. Now, sa ating pagtingin dito, tingnan natin, well, ito ba'y nasa church natin? Kung nandito, unang hamon, pasalamatan natin ang Panginoon. Pangalawang hamon, panatilihin natin ang magandang bagay na yon. Pangatlong hamon, ating pag-ibayuhin pa ang mabuting bagay na yon. Okay? Ngayon, kung nakita natin, Brother Paul, parang wala sa church natin itong bagay na ito. Well, ang hamon ay gawin natin. Sapagkat ito ay isang mabuting bagay na dapat makikita sa buhay ng iglesia. And I hope na tayo ho ay mahamon sa mga bagay ho na ito. So hindi ho tayo magtatagal. Una, ay atin ho kailangang ipagpasalamat sa Panginoon ang tunay na pananampalatayang nagliligtas. Tunay na kaligtasan. Maraming mga churches sa panahon natin ngayon, ang maraming mga tinuturong kaparaanan ng kaligtasan, ngunit makikita natin ayon sa Biblia, ito ay palyado. Maraming mga churches na nagtuturo, kailangan mong sumampalataya at. Okay? At ito ho ay, paano bang salita? Ito ho ay giveaway na. Kapag narinig nyo, red flag agad, warning agad, caution agad, delikado agad. Pag sinabing para ka maligtas, kailangan mong manampalataya at mag-ingat ho kayo agad. Dahil consistent ang salita ng Panginoon na ang nagliligtas lamang ay pananampalataya kay Kristo Jesus. Consistent ang salita ng Diyos. At ang sabi ni Pablo sa mga taga-Colossae, simulan ho natin tingnan natin sa verse number 3. Saan natin nakuha yung pagpapasalamat? Sabi sa verse 3, we give thanks to God. Una-muna, saan tayo dapat magpasalamat? Sa Diyos. Ang JCBC ay 11 taon na. And yes, may mga taong ginamit, may mga nauna ng pastor kay Brother Paul na nagpagamit. At kung maaaring may mga tao liban kay Brother Paul na ginamit ho sa inyong mga buhay, and let us thank them, magpasalamat tayo sa Kanya, give honor to whom honor is due. Pero ultimately, kanino tayo dapat magbigay, magpahayag, magparating ng ating pagpapasalamat? Well, walang iba kung hindi sa Panginoon. At doon sinimulan ni Pablo.
At gusto ko ho na iset natin ang ating kaisipan sa pagdiriwang na ito ng ating 11 taong anibersaryo ay ang kauna-unahan ating purihin at pasalamatan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Hindi lamang sa panahon ng anibersaryo, sa araw-araw na tayo'y nagigising, lalo na kung tayo ay mga mananampalataya na, lalo na sa mga magulang kung ang inyong mga anak ay Kristiyano na, napakalaking pagpapasalamat. So we thank God. Ang sabi sa verse 3, we give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you. So we are thanking God and we are praying to God for you. Mga kapatid, nagpapasalamat kami sa Diyos dahil sa inyo. Pinapanalangin namin kayo sa Diyos. Well, bakit? Anong pagpapasalamat? Saan nanggagaling? Well, ang sabi sa verse 4, since we heard of your faith in Christ Jesus. They are thankful na balitaan nila, nalaman nila na ang mga mananampalatayang ito o mga taong ito ay nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pagpasalamat natin ang tunay na nagliligtas na pananampalataya. At sino ang object? That is, sino ang sinasampalatayanan? Hindi ang tagapanguna, hindi ang tagapagtatag, hindi ang pangalan ng relihiyon, kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Mula nung nabalitaan namin ang inyong pananampalataya kay Jesus. Let me segue a little bit at maging hamon ho sa bawat isang naririto, lalo na sa mga magulang na kagaya ko. Salamat sa Diyos na magdadalawa na ho ang anak namin. At isang malaking hamon po yun, hindi lamang sa pagiging magulang, kung hindi sa aming anak. At ano pa ang pwedeng ipagpasalamat sa Diyos? Meron mga magulang talagang saludo ako, kumakayod, nagsisikap mapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Pero kung meron na talagang magbibigay ng labis na kagalakan dapat sa buhay o sa puso ng mga magulang, ay malaman nila na ang kanilang mga anak ay nananampalataya kay Jesus. Nawa, ito ho ay maging layunin, maging naisin, maging panalangin ng bawat isang narito na ang ating mga anak o ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapamilya o kapuso ay talagang manampalataya kay Kristo. At dito, sabi ni Apostol Pablo, nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi kayo mga kapatid ay nananampalataya kay Kristo. At alam ho natin, kapag ang tao ay tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Jesus, pinakasikat na talata, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, sino man sa Kanya'y sumampalataya, ano mangyayari? Hindi mapapahamak, kundi mayroong buhay na walang hanggan. Ang mga taong ito ay mayroong totoong pananampalataya sa totoong tagapagligtas. Salamat sa Diyos. At pasalamatan natin ng Panginoon sa biyaya ng Panginoon. As far as we can see from the light of the Word of God, dito sa ministeryo sa JCBC, ang pananampalataya kay Kristo, ang pananampalataya sa Ebanghelyo ay pinapanatili natin, ay patuloy nating binibigyan ng prioridad sa atin noong mga pag-aaral at pangangaral. Walang ibang object ng pananampalataya kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo lamang. So ang sabi ng salita ng Panginoon, we thank God for you. Magpapasalamat kami sa Diyos dahil kayo ay mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos tuwing tumitingin ako sa church. Nakakakita ako ng mga ebidensya, ng mga pagkilos ng Diyos, ng mga paggawa ng Panginoon sa mga kapatiran natin kung paanong sila ay niligtas ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. So we thank God for true saving faith. Naalala ko ho, nagkukwentuhan kami mag-asawa doon sa dati niyang pananampalataya. Sabi niya, lagi akong takot. Lagi akong takot.
Oo, namatay si Jesus sa krus. Oo, sumasampalataya kami kay Jesus. Pero lagi akong takot na baka mamaya, pag nagkamali ako, pag nagkasala ako, baka mawala. Bakit? Dahil sa dating paniniwala, ang nag-iingat ng kaligtasan, hindi ang pastol, yung tupa. Which is, malinaw sa salita ng Diyos, ang nag-iingat sa ating kaligtasan, hindi yung tupa, yung pastol. Anong sabi ni Jesus? Nakikilala ko ang aking mga tupa, nagsusunod sila sa akin, at binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at walang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Bakit? Dahil matindi ang kapit nila sa akin, walang makakaagaw sa kanila sa kamay ni Kristo. At it implies yung protection ni Kristo. Again, true saving faith. We must thank God. We must praise God sa isang tunay na nagliligtas na pananampalataya. And Lord willing, dito sa JCBC, dumating pa ang 89 na taon. Mag 100 years anniversary man. I hope and pray, sino man yung nagpipreach dito o nagtuturo, pinapangaral pa rin ang tunay na nagliligtas na pananampalataya. And ito ay nasa balikat ng bawat henerasyon na maging mapagbantay, na maging maingat. Well, pangalawa, hindi lamang ang tunay na tunay na pananampalataya, ipagpasalamat din dapat natin sa Panginoon ang pagmamahalan ng mga kapatiran. Sa verse number 4, tuloy natin, ang sabi ni Pablo, since we heard of your faith in Jesus Christ, hindi lang yun ang kanilang nabalitaan, kung hindi, and of the love which ye have to all the saints. Actually, yung kanilang kaligtasan at pananampalataya kay Kristo na ma-manifest sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal sa mga mananampalataya. Hindi ito aksidente. Ito ay isang resulta na hindi maiiwasan ng tunay na pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tunay na mananampalataya ni Jesus ay nagmamahal kay Jesus at nagmamahal sa bawat mananampalataya din naman ng ating Panginoong Hesukristo. Sa 1 John 3 verse 14, ang sabi, we know that we have passed from death unto life. How do you know that you have passed from death unto life? And that is salvation. Paano malalaman na ikaw nga ay hindi na patungong impyerno, kundi patungong langit? Brother Paul, kasi marami akong kabisadong talata. Well, magandang marami kang kabisadong talata. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, we know that we have passed from death unto life. How? Because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. Kahit baptist ka pa, oo, kahit pastor ka pa, kung hindi, by the way, anong ginagawa mo sa pagpapastor kung hindi mo mahal ang kapatiran? Kung wala kang pakialam sa kapatiran, ikaw ay nasa dilim pa rin at patungo ka pa rin sa kapahamakan. Ang pananampalatayang Kristiyano, hindi lamang ito, it's me and just Jesus. No. Kung talagang nakilala mo si Jesus, mamahalin mo ang mga nagmamahal kay Jesus. So faith in Christ first, una, makita muna natin kung paano nilagay ni Pablo, meron muna silang pananampalataya kay Kristo, and then nakikita ang pagmamahal nila sa kapatiran. Maraming taong mabuti. Maaaring may mga Muslim na mas mabait kaysa sa atin. Ngunit wag dating pagkamalian, nakikita na sila ng pagmamahal sa kapwa-tao, sasabihin natin, no. Una muna ay pananampalataya kay Kristo. Pananampalataya kay Jesus. At yun ang kaligtasan. At ito'y makikita, malalaman, mahahalata. Dahil nagmamahal ka sa kapatiran. At isang bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Oo, sapagkat ang Panginoon ang gumagawa nito sa iglesia. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 5 verse 22? But the fruit of the Spirit is, number 1, love. Take note, hindi fruits. Fruit. Isa lang. At ibig sabihin ng fruit ay hindi prutas na bumubunga, na pipitasin mo, kundi ito ay gawa
Yun ang punto, ito ang gawa ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, kapag ang banal na Espiritu ay totoong nasa isang tao, siya'y gumagawa at isa sa mga makikita ay pag-ibig. Pagmamahal. So, ito ay gawa ng Panginoon. Nakikinig ako minsan sa isang pagtuturo, isang Sunday school din sa ibang church, yung recorded nilang Sunday school, at niliwanag nung tagapagturo, hindi ito yung hindi ito yung inborn na disposition mo. Merong mga tao inborn, talagang people person, yes? Palakaibigan. May mga tao, bago pa man din nila makilala si Jesus, bago pa man din sila manampalataya, talagang pagdating sa kapitbahay, ang husay makisama. Pagdating sa mga kaibigan, talagang true friend. BFF. Talagang ang galing. So, hindi ito yung natural. Ito ay hindi gawa ng laman. Hindi ito yung turo ng magulang, kundi ito yung bunga ng banal na Espiritu. Isang mapagsakripisyong pagmamahal sa kapatiran. Ito ay isang bagay na kailangan at dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. And ako bilang isang pastor, sa loob ng mga panahon na ako'y kasama ko sa gawain na ito, nakikita ko ho sa buhay ng mga Kristiyano ang pagmamahal sa kapatiran. Yes, merong ilan na alam kong mahal ang kapatiran, pero kailangan pang kumilos para ito'y mas ipahayag pa, ito'y ma-develop pa. Ngunit alam ko ho, meron tayong mga kapatiran na nandoon ang kanilang pangangalaga, pagkalinga, pagmamahal, suporta sa iba nating mga kapatiran. Nakikita rin ito sa hindi lamang pag-send ng text, I love you bro, I love you sis. Yes, salamat sa Panginoon kung merong ganun. Pero meron tayong mga kapatiran behind the curtain, ika nga, ay kumikilos, sumusuporta, nagbibigay, tumutulong sa ating mga kapatiran na nangangailangan. We have seen it many times. Ang ating mga kapatid, kagaya ni Sister Jinjin, nakita ko ho kung paano ilang mga kapatiran natin ay talagang tumuwang at nakiramay sa ating kapatid na ito sa Panginoon. Ang sabi ng Hebrews 6 verse 10, ang Diyos ay for God is not unrighteous, hindi siya hindi matuwid to forget your work and labor of love which ye have showed toward His name, and that ye have ministered to the saints and do minister. So we must thank God. Again, yung ating hamon, kung hindi natin ito nakikita, kailangan itong makita. Kung nakikita natin ito, kailangan natin itong bantayan, kailangan natin itong pagyamanin, kailangan natin ito na patuloy pang palaguin sa ating mga buhay. Pangatlo na kailangan nating ipagpasalamat sa Panginoon. Verse 5 ng Colossians chapter 1. Anong sabi ho ng salita ng Diyos? For the hope which is laid up for you in heaven. Sabi ni Pablo, mga kapatid, nagpapasalamat kami sa Diyos at nananalangin kami sa inyo o para sa inyo sa Diyos sa inyong pananampalataya kay Kristo, sa inyong pagmamahal sa mga kapatiran at sa pag-asa na nakalaan sa inyo sa langit. Isa sa mga dapat nating ipagpasalamat sa isang iglesia ay kung ang mga mananampalataya sa iglesyang ito ay may mga mata na nakatingin sa langit. Eyes fixed on heaven. Ano ibig sabihin, Brother Paul? Paglabas natin ng church, lahat tayo nakatingala? Hindi yun. Stiff neck ang aabutin natin doon. Hindi ito literal na nakatingin sa kalangitan o sa kaulapan, kundi mga mata ng mga mananampalataya, mga kaisipan at puso at damdamin ng mga mananampalataya na nakatingin sa taas, that is, kinukonsidera ang mga spiritual na bagay. Colossians chapter 3, buksan po natin. Colossians chapter 3. Anong sabi? Verse number 1. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Kung ikaw nga ay nabuhay nang muli, ikaw nga ay nabangon na kasama ni Kristo, ikaw nga ay may buhay ng walang hanggan kay Kristo Jesus. Ang sabi ng salita ng Panginoon, seek those things which are above. Isang
Pinagpapasalamat po natin sa Panginoon na nakikita natin sa buhay ng mga mananampalataya. And yes, isa ito sa mga kailangan pa natin talagang bigyang pansin, i-develop. Dahil kung hindi tayo mag-iingat, lalamunin tayo ng sanlibutan ito. Alala niyo yung parable of the sower? Yung una, wayside, matigas, hindi man lang tumubo. Yung pangalawa, mabato. Yung mabato doon, hindi yung maraming bato, kundi malalaking mga bato. Ano yung mga bato dyan sa tibagan? Sa ilalim. Pagbagsak ng binhi, pagtubo, bato sa ilalim, hindi lumalalim. At ano yung pangatlong lupa? Dawagan o tinikan. Anong sabi ni Jesus? Ang mga binhi na natanim sa dawagan o sa tinikan ay mga salita ng Diyos na nahasik sa mga tao, at ang mga cares and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word. Ang mga anong tamang sa Tagalog ng cares of this world? Hindi ayaw lumabas sa bibig ko yung salita. Ang mga pangangailangan, ang mga prioridad, obligasyon sa mundong ito, at ang daya ng kayamanan ay maaaring sumakal sa salita ng Panginoon. At mga kapatid, kung di tayo mag-iingat, kung di natin lalabanan, lalamunin tayo ng trabaho. Lalamunin tayo ng pangangailangan ng pambayad sa kuryente. Lalamunin tayo ng pang-araw-araw na pag-aalaga, pagpapalit ng diaper ng anak. Kung hindi mo lalabanan, kung hindi mo bibigyang pansin, lalamunin ka nito. At kung hindi mo ipaglalaban, at hindi mo sasadyain na talagang itingin ang iyong mga mata sa langit, and that is, consider fixing your eyes upon spiritual things, mga pangako ng Panginoon, mga pag-asa na meron tayo kay Kristo Jesus, mga naghihintay sa atin na far better than the best the world can offer. Mahaling ka. Parang yung mga bata, sino nakapanood nun? Yung eksperimento, may mga bata, anong pinakaguritong pagkain? Chocolate cake. Yun talaga paborito mo? Opo, chocolate cake. Okay. Sa kabilang kwarto, may malaking pinakamasarap na chocolate cake. Oh, talaga? Oo, sa'yo yun. Wow. Pero kailangan mo munang magstay dito sa kwarto na ito ng 15 minutes. Okay? 15 minutes, tapos punta na ka doon, kain ko chocolate cake. Oo. Pero, dapat wala kang ibang kakainin. Okay. Naupo yung bata. Nagipasok ng ice cream. Naglagay ng candy. Oh, ice cream. Candy. May chocolate cake dun. Gusto ko chocolate cake. Pero may ice cream. May candy. Pag tumingin ka dun sa ice cream, anong mangyayari? Mauuna kang matunaw kaysa sa ice cream. Ano nangyari doon sa eksperimentong yun? May karamihan ng mga bata hindi nakapagtiis. Hindi nila alam may mga camera. Ako nga candy, kain ice cream. Alam niyo ho, marami mga Kristiyano nabababad sa mga bagay sa mundo ito. At nakakalimutan tumingin, magkonsidera. Sabi ni Jesus, huwag tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa, kung saan ang mga bagay na ito'y masisira lamang at mawawala, kundi mag-impok tayo ng kayamanan sa langit, kung saan ito ay walang hanggan, hindi kukupas, hindi mananakaw, hindi masisira. Fixed, eyes fixed on heaven. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sabi ni Pablo sa Colossians 1:5, for the hope which is laid up for you in heaven. Nandoon ang pag-asa nakalaan sa inyo sa langit.
kayo ay nakatingin doon. Salamat sa Panginoon. Pang-apat na kailangan natin at magandang ipagpasalamat sa Diyos ay isang buhay na nakalinya sa Ebanghelyo. Isang buhay na nakalinya sa Ebanghelyo, a gospel-oriented life, a gospel-aligned life. Narito ang isa pang magandang bagay na atin at dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon sa buhay ng ating iglesia. At again, isang hamon sa atin ay ito ay lumago pa tayo dito. Magpatuloy pa tayo sa bagay na ito. Kung nakikita natin sa buhay natin na ito'y unti-unti na naaayon sa Ebanghelyo, ito'y protektahan natin, ito'y pag-ibayuhin pa natin. That word oriented, ayon sa Merriam-Webster, ibig sabihin ay to be intellectually, emotionally, or functionally directed. Ibig sabihin, when we say gospel-oriented life, the gospel should orient your intellect, your emotions, and your functions. Dinadirect ka ng gospel ang nagbibigay ng direksyon ng buhay mo, ang nagbibigay ng direksyon ng kilos mo, ng desisyon mo, ng pangarap mo. Walang iba kung hindi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kung di tayo mag-iingat, ang magdidikta ng desisyon natin o magdidikta ng buhay natin ay ang dami ng pera natin. Brother Paul, baliktarin mo, ang kauntian. Nagdidikta. Maaari na magdidikta ng ating pamumuhay ay yung kapitbahay natin, o yung karamdaman natin, o yung kawalan ng karamdaman. So itong mga Kristiyanong ito, ang sabi sa verse number 5, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel. Itong pag-asa na ito na meron kayo ay inyong nalaman sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pagdating sa verse 6, which is come unto you as it is now, as it is in all the world, and bring it forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God. So, the gospel that you heard, yung ebanghelyo na inyong tinanggap, yung ebanghelyo na inyong sinampalatayanan, ito ay nasa inyo, and it bringeth forth fruit. Namumunga. May epekto ang ebanghelyo. Ang inyong pamumuhay ay nabibigyang direksyon ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pablo sa Philippians chapter 1, buksan ho natin sa Philippians chapter 1. Malapit na ho tayong matapos. Philippians chapter 1. Sa verse 27, ang sabi ni Pablo, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ. Sa contemporary English, ang translation na ito, only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Yung paraan ng inyong pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Siguro lahat o tayo ay nakapanood na ng pelikula o kaya ng palabas o teleserye, kung ano man. Maaaring isang prinsipe, pero hindi siya namumuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa prinsipe. Anong laging sinasabi ng mga tao sa pelikula? Hoy, prinsipe ka pa naman! Mamuhay ka sa paraan na karapat-dapat ng isang prinsipe. O mga kapatid, tayo mananampalataya ng Ebanghelyo. Sabi ng salita ng Diyos, ang ating pamumuhay ay hindi maging karapat-dapat sa kultura, hindi maging karapat-dapat sa matataas na sosyalidad, kundi karapat-dapat sa Ebanghelyo. Well, lastly, hindi tayo matatapos. Sa verse number 7, talon ho tayo sa verse, yun ang susunod, verse 7. Ang kailangan natin ipagpasalamat sa Panginoon. And again, kung meron tayo dito, salamat sa Diyos, bantayan natin, at pag-pray natin na patuloy pang sumigi, patuloy pang madagdagan. Verse 7, as he also learned of Epaphras, our dear fellow servant. Just a note, hindi si Pablo ang nangaral ng Ebanghelyo sa Colossae. No.
Ang sabi niya, sa verse 5, narinig niyo, sabi ni Pablo sa verse number 5, Colossians 1 verse 5, for the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of truth of the gospel. So you heard the gospel. Paano nila napakinggan ang ebanghelyo? Pagdating sa verse 7, as ye also learned of Epaphras, our dear fellow servant. Hindi si Pablo ang nangaral ng ebanghelyo sa Colossae. Sino nangaral ng ebanghelyo sa Colossae? Bakit may church at Colossae? Isang lalaking nagngangalang si Epaphras. At ang sabi ni Pablo sa verse 7, who is for you a faithful minister of Christ. Isa sa mga dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon sa buhay ng ating iglesia ay kung meron tayong mga tapat na lingkod ng Panginoon. Now, kailangan kong maging maingat, hindi lang ho ito patungkol sa pastor. Dahil hindi lang naman ang pastor ang lingkod sa church. Baka nakalimutan niyo ho, tayo ay maraming katawan o isang katawan? Maraming katawan, isang katawan. Isang katawan. Maraming parte. May kanya-kanyang gawain na dapat tukdin at ipaglingkod. At ang bawat isang Kristiyano ay binigyan ng kaloob o ng gift ng sabi ng salita ng Diyos na dapat natin ipaglingkod sa kanyang katawan. Not just the pastor. And yes, salamat sa Panginoon. All throughout the years ng ministry dito sa JCBC, we had faithful ministers. Even right now, we have faithful ministers. Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng kakaibahan ng kalagayan ng ministeryo ng ating Panginoong Hesus sa lokal na iglesyang ito, ay meron tayong mga tapat na lingkod ng Panginoon. Adawa, patuloy niyang ipanalangin, patuloy na ingatan, patuloy na tulungan, at patuloy tayong maglingkuran sa isa't isa. At ang kalooban ng Panginoon, patuloy tayong manalangin na siya'y magdagdag pa ng mga lingkod sa iglesia. I'm praying na siya'y tumawag pa ng mga tao, particularly mga lalaking ibubukod niya sa panawagan, sa pamagitan ng pagtawag sa panawagan ng gawain ng pagpapastor. Purihin ang Panginoon kung siya'y magdadagdag ng pastor sa ating iglesia. And by the way, maaaring yun ay weirdo sa padinig ng iba. We believe biblically of multiplicity of elders. Basahin yung Bible. If not always, almost always, sa church, ang ina-address ay pastors or elders. Dami. And for some reason, sa Pilipinas, nasanay tayo sa iisa. Magbasa tayo ng Christian history, maging ang mga Baptist before us. Kaibigan kong pastor sa Amerika, si Brother Ralph Warren, 4 silang pastor. Yes, merong isang lead pastor na tinatawag or senior pastor na tinatawag, pero maraming mga pastor. So muli, if God will, sa biyaya niya, ay tumawag pa siya, let us be in prayer, let us be guarding, bantayan ho natin. Gusto ko sanang sabihin sa inyo mga kapatid na walang mga pastor na nasisira. Gusto ko sanang sabihin na walang mga pastor na pumapalya. Kung pwede lang sana sasabihin ko na walang mga pastor na nahuhulog sa tulay. Pero pag sinabi ko ho yun, magsisinungaling ako. Because right now, may mga kilala akong mga pastor na wala na sa ministry at merong mga pastor na dapat wala na sa ministry. Dahil nahulog sa kasalanan. Kung hindi tayo, and much worse, may mga pastor na alam ng mga miyembro. Alam ng mga miyembro. May mga ebidensya. Pero hindi na dinisiplina. Sa Bible ho, sino ang magulang na nagmamahal sa anak? Yung nagdisiplina o hindi? Hindi disiplina. Tama? Ipapakita ng pagmamahal. Ang church na hindi nagdidisiplina sa kanilang pastor na dapat disiplinahin, hindi nila mahal ang pastor nila. Hindi nila mahal. Mga kapatid, pag si Brother Paul may ginawang kalokohan, disiplinahin nyo si Brother Paul. Sang-ayon sa salita ng Panginoon. At tayo ay nananalangin na magdagdagan pa tayo ng mga gagawa.
dagdagan pa ng Panginoon. At salamat sa Diyos, meron tayong mga nakakatuwang. Salamat sa Diyos. Isa sa mga nagpapasalamat ko sa Panginoon particularly ay si Brother Totoy Ganas. Hindi natin nakakasama ngayon sapagkat ni-require sila ng kanyang kumpanya mag-stay in. Lalaya pa siya sa July yata. Lalaya, ano? Nakakatuwang natin paminsan-minsan sa pangangaral. At salamat sa Diyos, nakikita natin na siya unti-unti nagdadako ng mga kapatiran na nandoon ng puso sa gawain, nandoon puso sa salita ng Diyos. And we praise God and we thank God for that. So nandito ang 5 mga katotohanan. At nakita, kagaya ng ating pinagsimulan kanina, kung makita ho natin na ito ay nasa church, thank God. Hindi thank Brother Paul. No. Thank God. Pangalawa, kung nakikita natin sa ating church, palaguin pa natin. Pangatlo, bantayan natin. At kung nakikita natin na nagkukulang or wala, obligasyon natin at trabaho natin na ito ay gawin at pag-ibayuhin at paunlarin pa sa buhay ng ating iglesia. Muli mga kapatid, happy 11th year church anniversary. Mamaya ho, magkakaroon tayo ng konti lang na pagsasalo-salo at sa ating pagsamba, pag-pray natin ang pangangaral ng salita ng Diyos. At sa ating break time, maintain lang ho natin yung ating, alam ko miss natin ang isa't isa, kung pwede lang kamayan, tas yakapan, miss natin talaga ang fellowship. Mamaya ho, dun sa TV sa labas, play natin yung mga nakaraang mga pictures natin, take time. May kape, may biscuit ho dyan, take time to fellowship. At we miss yung talagang sama-sama tayo. Yung mga kapatiran natin sa mga tahanan, miss ho namin kayo at mahal ho namin kayo. And Lord willing, one of these days ay makabalik tayo sa ating mga regular na pagsamba. With that, ating tapusin ang ating Sunday School. Tayo po ay manalangin. O naming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sa iyong dakilang pagkilos, pagtuwang, pagsustento, at pag-iingat sa iyong iglesia sa dakong ito. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy na nagliligtas. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy na nagbabago sa buhay ng iyong mga mananampalataya. O tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pagmamahalan sa isa't isa. Maging sa gitna ng pandemya na kung saan mas mahirap ang buhay. Mas madami kaming pasan. Pero huwag naming makalimutan ng iyong utos na kami magpasanan ng kabigatan ng isa't isa. Na kami ay magbigay atensyon sa isa't isa. Na kami magtulungan at magmahalan. Lord, tulungan mo rin kami. Napakalakas ng hila ng sanlibutan. Napakatindi ng aya ng mga entertainment at mga libangan sa sanlibutang ito. O Panginoon, tulungan mo kaming itingin ang aming mga mata sa iyo. Sa mga bagay na nasa itaas. Tulungan mo kami na consciously sa buhay na ito ay mag-ipon ng kayamanan sa langit. At gandin, Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na tumingin kay Kristo. Ang aming mga buhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ang aming mga buhay, ang aming mga hakbang at mga desisyon ay laging konsiderasyon ang halaga, ang ganda, ang laki, ang kadakilaan ng Ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. At Panginoon, salamat po sa mga manggagawa na yung dinako sa lugar na ito mula po ng mga unang taon dito sa JCBC. Salamat sa mga taong yung ginamit. At salamat po sa panahon ngayon hanggang sa mga taong patuloy mong ginagamit. At panawa patuloy ka pang magdagdag ng mga kapatiran, ng mga Kristiyano na makakatuwang sa gawain ito. Ay hindi para sa amin, kundi para patuloy na maluwalhati ang iyong pangalan at mapaglingkuran ang aming mga kapatiran. Panginoon, sa iyo lamang ang papuri, sa iyo lamang ang pasalamat, sapagkat alam namin na ikaw ang gumagawa sa lahat ng ito. Ingatan mo kami sa pagpapatuloy na aming gawain, patuloy ka nawang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa ngalan na Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. As we have said, mga kapatid, happy anniversary. Maintain natin yung ating physical distancing, face mask hanggat maaari at face shield kung meron. At again, meron ng konting refreshments po dyan. At tayo po ay dumako sa ating break time. God bless po. Magbabalik po tayo sa ating gawain ng after 10 minutes.